sa aking vlog. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano kayo makakuha ng funeral assistance kay DSWD. Pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Ito yung isa sa mga assistance na pwede nyong makuha kay DSWD. So, ito yung funeral assistance. So, ito yung mga requirements. So, take note lang na ang lahat ng dokumento ninyo is dapat original or certified true copy. So, ano nga ba ang mga dokumento or requirements na kailangan para makatanggap kayo ng funeral assistance? So, pag-usapang proseso, of course, ihanda nyo yung valid ID ninyo. So, sa lahat ng proseso, kailangan yan. Then, pangalawa, kailangan ng death certificate. So, para ma-confirm ni DSWD na kayo talaga ay namatayan, so of course, mahingi sila ng requirements na death certificate. Pangatlo is certification, katunayan mula sa alinman sa mga sumusunod. So, ito yung ospital o doktor. Tapos, otorisadong medical practitioner. Imam para sa mga Moro at saka tribal chieftain pinuno ng mga samahang katutubo. So, para lang naman yan sa mga indigenous peoples. Ayan. Next naman, pang-apat na requirements is funeral contract. So, dito, ito yung kontrata na mula sa punerarya na nagsasaad ng bayarin at mga serbisyong natanggap. Kompletong pangalan at lagda ng kinatawan ng punerarya. So, maliban sa mga Moro o mga grupong katutubo na nagsagawa ng mga nakaugaliang gawain sa paglilibing. Ayan. So, dito sa funeral contract, so, pag magpalibing tayo, of course, kung may kamag-anak tayong namatay, bibigyan talaga tayo ng funeral contract ng funeral. Next is statement of account. Next is certification na mula sa barangay na nagsasaad na mayroong nagastos o nabili ang pamilya sa pagpagawa ng kabaong. Tapos, next is transfer permit or quarantine permit. So, ito dahil depende na to sa lugar. So, dahil pawala naman na yung COVID, so yung ibang lugar is hindi na kailangan ang ganito. So, wala na to. At para naman sa mga may mga natitira pang bayarin ang namatayan sa punerarya, kinakailangan ding magpakita ng certificate of balance or promissory note sa araw ng paghingi ng assistance. Ayan. So, kung kayo ay isa sa mga may mga balance pa sa punerarya, so magdala lamang kayo ng certificate of balance or promissory note na katibayan na kayo ay may balansi pa sa punerarya. At kung sakali namang higit sa 10,000 pesos ang inyong hingiing tulong, is kinakailangan ding magpasa kayo ng social case study report or case summary. Dahil dito sa death or funeral or burial assistance guys is hanggang 10,000 pesos lamang ang makukuha nyo ditong tulong galing kay DSWD. So, ayan, kung halimbawa lang higit 10,000 pesos ang gusto nyong hingiin, kailangan lamang kayong magsabit ng social case study report or case summary kay DSWD. Then, take note guys na dito sa mga nabanggit kong requirements, so nakadepende yan sa local ninyo kung ano pa yung mga karagdagang mga requirements na hihingiin nila. So, bawat local or bawat lugar is iba-iba pa rin yung mga requirements. So, yung iba may additional requirements pa silang hinihingi. So, paano nga ba kayo makapag-apply dito? So, guys, kung once na kompleto na yung mga requirements at nahanda nyo na lahat yan, valid ID, death certificate, certification, funeral contract, statement of account, certification, or transfer permit or quarantine permit.
Ngayon, pag kompleto na yung mga requirements na nabanggit dyan, so pwede na kayong pumunta sa mismong DSWD. At pagdating doon guys, is sabihin nyo lang na manghingi kayo ng assistance for funeral assistance. Then, i-assist kayo doon at i-interviewin lang kayo. First, may pila doon guys, kaya magdala na rin kayo ng mga kailanganin ninyo tulad ng ballpen, tubig at kung ano pa mang mga kailanganin ninyo. So guys, magdala na rin kayo ng Certificate of Indigency dahil kadalasan sa ibang local government is nanghingi sila ng ganong requirements. So ano yung mga benefits and death burial assistance ni DSWD na makukuha ninyo? So makukuha ninyong assistance dito kay DSWD is 10,000 pesos. Ayan, so para sa funeral expenses ito, so pwede nyo itong gamitin para sa casket, funeral services, wake, burial plot, interment fees, transportation, at kung ano pa man. So kayo na bahala, basta kumpleto kayo ng requirements. Pwede kayo makakuha ng 10,000 pesos galing kay DSWD. Ngayon, pag-usapan natin yung process. Ngayon, ano nga ba ang process or paano makapag-apply ng death or burial assistance? So, dito guys, ang step 1 is kung halimbawa kompleto na yung mga requirements na kailanganin or ipapasa ninyo. So, yung step 1 is screening. So, of course, interviewin kayo ni DSWD at saka i-check nila yung mga requirements ninyo na isa-submit kung sakto na ba or tama ba at kompleto na ba. So, sa program na ito guys, kailangan muna ng screening ni DSWD. So, bago kayo pumunta doon, kailangan kompleto na yung mga requirements niyo. Para pagdating nyo doon is, i-check niya ni DSWD yung mga requirements na nadala ninyo. Then, pag na-check nila at kompleto na yung requirements ninyo at i-determine nila guys kung eligible ka ba for death or burial assistance. So, dito kasi hindi pwedeng lahat is makakuha. Of course, kailangan din alamin ni DSWD kung kayo ba ay eligible or qualified for this program. So, kung kayo naman is eligible is mapupunta kayo naman dito sa step 2. Dito sa step 2, ito yung assessment. So, the social worker will ask for basic information about the disease and the family socio-economic status. So, alamin nila kung anong hanap buhay ninyo, may kakayahan ba kayo or wala. Then, once the social worker has the necessary information, they will determine if the family is eligible for the program. So, pag nalaman na nila lahat ng mga kailanganin nilang informasyon galing sa inyo, so doon na nila ma-determine guys kung yung family nyo ba is eligible or qualified for the death or burial assistance. So, nakadepende yon sa inyo kung pwede kayong makakuha o hindi. So, of course, kung kayo naman ay maganda yung trabaho tulad ng mga doktor, mga professional kayo, so, of course, hindi kayo papasa dito sa screening or sa assessment. So, dito tayo sa payout. So, pag once pumasa kayo sa screening, sa assessment, dito na kayo sa payout, dito is, ito na yung final step. The cashier will issue a check to the authorized representative of the family who can then use it to pay for the funeral expenses. So, dito guys, sa payout, mabilis lang ito. So, kapag pumasa na kayo dito, so of course, makuha nyo na agad yung 10,000 pesos na death or burial assistance. So, again, kumplituhin nyo lang yung mga requirements bago kayo pumunta doon at kumuha na rin na kayo ng Certificate of Indigency para hindi kayo pabalik-balik dahil kadalasan ng local government is hinahanapan talaga ng ganong requirements. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-apply or makakuha ng death or burial assistance sa programang ito ni DSWD. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!